Okay, so blessed morning kanatong tanan, Luzon, Visayas, and then Mindanao, no. Salamat gid sa ginigsoon. Ini nga kabuntagon di makatuon, makapamalandong kita, no, sa pulong sa Ginoo. Blessed morning Luzon, Visayas, and then Mindanao, no. So welcome na sa nga programa sa Ginoo. You are the manifestation of the invisible God, and again, this is your host, Pastor Jorim Canilio. No, so glory to God, no, glory to God. Salamat gyud sa sa inyong pagsunod dinhi nga kanunay, dinhi nga programa, no, sa Ginoo. So 13 to 17, no. So glory to God igsoon, no. Salamat gyud sa igsoon nini nga kabuntago, no. So pahimangno sa dili, sa dili pang hinambog. Okay, so blessed morning kanatong tanan, Luzon, Visayas, and Mindanao, no. Blessed morning kanyang tanan. Salamat gid sa igsoon ini nga kabuntagon, no, sa tanan nga mga viewers and listeners around the globe, no, around the globe. Blessed morning sa tanan nga makanakan sa Ginoo, no, nga kanunay nagasunod nga programa. To all the viewers and listeners, no, to all the viewers and listeners around the globe or around the world. Blessed morning kaninyong tanan, no. Salamat gyud sa Ginoo igsoon. Para kita magapamanadong sa pulong sa Ginoo, no. Blessed morning Imot LGC family. Blessed morning, no, kay Sir Michael Jeffrey Ingo. Blessed morning kanila, sir. Thank you for watching. Pastor Tess Ramirez, blessed morning. Thank you for watching. Then kay Ma'am Joyce de la Cruz Aying, blessed morning. Then kay Pastora Marvic Sinaguti Jero, blessed morning. Blessed morning also, no, kay Brad Titing Sinagpulo. Blessed morning. Blessed morning also, no, sa atong pinangga nga Mayor Attorney Al Pistolante, ug sa iyang wife, no, kay Ma'am Maria Vida Pistolante, ug kay Engineer Carl Pistolante. Blessed morning. And then kay Vice Mayor Mariano Martinez, blessed morning. Then kay Honorable First Kagawad, no, Alfie Corominas Gonzales, no, nga modagan pud karon og pagka Vice Mayor, no. Blessed morning kanimo di, ma'am. Then blessed morning also kay Sir Kindao, kay Engineer Kindao, Engineer Miskala, then kay kinsa ba to, no. So blessed morning kaninyong tanan. Then blessed morning also kay Mayor sa Daan Bandayan, Mayor San Shimura. Blessed morning. And then kay Sir Ricky Salazar, and then also kay Ma'am Kere Shimura, no. Blessed morning kaninyong tanan. Then Ma'am Soldi Bulaos, ma'am, blessed morning. And then kay Ma'am Olisa Osho, blessed morning. Ma'am Chirib, no, blessed morning. Then blessed morning also kay Sir David R. Dan, no, Sir David Russell Dan, blessed morning, no. Blessed morning also sa ato nga ano sa banta niyo, ha, daghan adapter, oh, ha, kali, no. So blessed morning kari ate kani, oh, blessed morning also, no. Blessed morning, no, sa
Sir David Russell Dunn, ang kay Ma'am Jasmine, then kay Ma'am Samantha, then Ma'am Sir Nathan, blessed morning. Then MOTLGC family, blessed morning. Thank you for watching. And then sa tanan ng mga viewers and listeners, blessed morning, blessed morning also, sa atong Municipal PTA Federation 2024-2025, especially sa atong mga officers, kay Sir Chris Bacod, Caprice Bacod, blessed morning. Then kay Vice, Ma'am Schindler, Ma'am Giselle Schindler, blessed morning. And then sa atong treasurer, Ma'am Maribel Dagoy, and then kay Sir Katvin Mancao, kay Ma'am Mimi Kimod Panglao, blessed morning kanyang tanan, salamat gud sa Ginoo nini nga kabuntagon di na kauban kita, and then kinsa pa ba, sa tanan ng mga MOTLGC family, blessed morning. Pastor Tess Ramirez, blessed morning kanyang tanan diha. Ma'am Ida Huyua, blessed morning. And then kay Sir Dario Persuilo, blessed morning. Then kay Sir Brian Baterna, blessed morning sa inyong tanan, kanyang tanan, especially kay Sir San Shimura, blessed morning. Kay Sir Ricky Salazar, blessed morning. Kay Ma'am Sir San Shimura, running for congressman, so personally I meet him, buutan kayo, approachable kayo. Glory to God, gid. Salamat gid sa iyong pag-visit, Sir San, sa MOTLGC, maningon nga gamay ra gid kayo na simbahan, pero wala jud nagkikaw sa pagbisita, Sir San Shimura, blessed morning. Okay, igsoon sa itong pagtuon, pagpamalandong sa pulong sa Dios, please open your Bible with me to the book of James or Santiago, Kapitulo 4, versikulo 13. Santiago, Kapitulo 4, versikulo 13, pero sa DCCT. And then kay also, kay Ma'am Ma'am Ima Constantino, diya sa I think Don Pedro, then kay Pastora Nina, Sis Nina Rigas, Pastora kay Nina Rigas, and then also kay Rhea Rigas, blessed morning. And then also Pastora Tess Ramirez, Ate Tess, blessed morning, thank you for watching. Okay, sa itong pagtuon sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please open your Bible with to the book of James chapter 4 verses 13 to 17, Bisaya atong gamiton. James chapter 4 verses 13 to 17. Usa ka warning kanatong tanan. Usa ka warning natong tanan. James chapter 4 verses 13 to 17. The word of God says, English, blessed morning po, Pastor, at sa mga taga-MOTLGC family. Wow, nagtumingog graduate si Ate Tess. Ay, Ate Tess, Pastor Tess, blessed morning. Ma'am Wing Iridio, blessed morning. Okay, so James chapter 4 verses 13 to 14, 13 to 17. The word of God says, go to now, ye that say, today or tomorrow we will go into such a city and continue there a year and buy and sell and get gain. Verse 14, whereas ye know not what shall be on the tomorrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Verse 15, for that ye ought to say, if the Lord wills, we shall live and do this or do that. Verse 16, but thou ye rejoice in your boasting, all such rejoicing is evil. Verse 17, therefore to him that knoweth to do good and doeth it, and doeth it not, to him it is a sin. Masab Cebuano.
Ana isulti ko kaninyo, kamo nag-ingon karon ugma moadto kami sa syudad o magpabilin didto og usa ka tuig aron mamatigayon og makasapi pagayo. Verse 14. Wala kamo masayod kung unsay may tabo kaninyo ugma saba kamo sa gabon nga makita sa makadiyot og unya mahanaw. 15. Mao kinang angay ninyong isulti kon maluoy ang Ginoo lugayan niya ang atong kinabuhi o makabuhat kitag atong buot buhaton. 16. Apan kamo karon magpasigarbo og nangandak dili kini maayo. 17. Busa ang tao nga nasayod unsay maayo nga buhaton apan wala magbuhat nini anak nakasala. No, glory to God. Let's pray. Father God, salamat sa pulong nimo. Among pamanadungan karon, use my mouth, Father God, as ambassador for them, every word ng magusong baba, the Spirit and their life. Thank you, Jesus. Lord, nakaisulti karon kanamo, Father God, in Jesus' name, Lord. I am just a microphone sa mga pulong. Every word ng magusong baba, the Spirit and their life. Salamat, Ginoo, Lord, sa tanang viewers and listeners. Lord, si Apostle Paul, gidala yung pani og tapis ngatos mga masagito na nga ayos silang tanan og nang gulag data mga espiritu. Lord, si Apostle Peter nalandungan sa anino ang mga masagito na nga ayos silang tanan og nang gulag data mga espiritu. Father God, right this moment of time, sa tanang viewers and listeners, Father Lord, as they hear your word, as they watch this live, Father God, the Holy Spirit is moving upon their physical body, upon their hearts, and upon their spirit. And Lord, while kapamino sila, Father God, Lord, na nga ayo na sila in the name of Jesus, nanggaw sa mga espiritu, o Lord, nangayo silang tanan in Jesus' name. Thank you, Father God. Salamat, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you alone in Christ's most precious name. Amen and amen and amen. No? So, blessed morning, no, kay Sir Michael Jeffrey Go is watching right now, no? Sir Michael, no? Usa ni kabuutan pud kayo nato nga amigo, no? So, sir, thank you for watching. And then, I'm praying for you, sir. No, glory to God. Salamat sa Ginoo. We're praying for you and we are supporting you. IMOTLGC. Glory to God. No, salamat din sa Ginoo. And then, nakalimot lang gid ko, no? Nakalimot ni atong Sunday. So, kita ta. No, I will give your yun bang appreciation. Thank you so much, no. Nahimo jud nga nindot kayo. And bisa ka naa jud ka na amo. No, wala jud nagpakyas. So, Michael, blessed morning. We're praying for you. Lord to God, we're supporting you. Thank you. Okay, so John, sa itong pagpamalandong sa mga Ginoo, it is a warning for us, no? It is a warning for us na itong tanan, no? Kung ano itong pag-ayo, may mano sa di pagpanghinambog, no? Bago lang yun, no? Bago lang, last February, while we're celebrating the 11th year anniversary sa simbahan, sa church, sa IMOTLGC, no? Usa sa pinakasikat, no? Nga artista sa ating kalibutan, si Barbie So or si Sanchay, no, namatay siya sa severe pneumonia, no. Ako mismo during the time I think 2000, no, 99 2000, I am in during time I am in the Maapag, no. Ato panahon ako sa Maapag, third year or I think third year second year sa seminary. Second year sa seminary. And then during the time di magi ko ingon adik jud ang dapita, pero kana bang nakita pa nako ba nga unsa gid sila, no? Ako magkauban mga people, no, mga yung people sa simbahan magsigig-hisgot nga kantsansa sanchay, no, mga meteor garden gadali-dali gid jag uli niya ilang baba po na lang meteor garden puro lang si Sanchay, si Daoming So, sabi to kalimutan ko si Daoming So, si Watchili. But suddenly a great or a bad news says that Sanchay or Barbie So are now dead, no, namatay na di ay, no, tungod sa severe pneumonia, no. Kung imo tanan pag-ayo usapod ko bangalan, no, kana di man siguro, pero nasakitan pud ko ba, no, nasakitan pud ko ala, no, kay syempre atong panahon na di magikuhiligan na mga drama-drama, pero tungod sa mga dala-dala pud ba bisan mga pastor mga people mura pong ang bukbuk ilang pong mga sinutan, mura pong mga meteor garden, no, di ba, ilang mga buhok burar bag siliglanot,
No? So, kumbaga, nasikog tanaw ba na, no? That is life. Nagsikog tanaw siya gabi, nagsikog tanaw sa mga post nila sa Mature Garden, talagang di na mabuo yung Mature Garden, hindi na mabuo, or baga kahit na ano pang gawin, no, na pwede na, di ba? So kung ano ito bagay, wala na. Nagtanaw ko siya nga lungon nga dito, no, yung mga dagway, no. Tio is watching right now, no. Tio Yudi, blessed morning. Naraba ka diha, no? Sige. Okay, so imong gitanaw basig kog tanaw sa iyong mga post, sa iyong mga drama, sa ilang mga kakulit sa una. Nya karon wala na. Managay mo tanong pagayo, ako ginawa na ba? Life is short, no? Life is short. Kuma na. Life is short. What is done for Christ it will last. Maningon nga one life so soon it will pass. What's done for Christ will last, no? Ang kinabuhi nato usa lang, no? Ang kinabuhi nato usa lang, mawala kita, no? Unsa ang mabuhat nato para sa Dios, more magpabilin, no? So pangutana ba? Si Sansa is 48 years old. Ako 44, no? Si Tio narakades inyong balay or napaka sa duty. Kaya nakahihatag sa imo. Kung imo tanawon pagayo, no, kung sabtong gayo, we have one life, so soon it will pass, what's done for Christ will last. No, pasabot, isa lang ang atong kinabuhi. Musugutag sa dili, nag-anam tag katigulang, nag-anam tag katigulang, pagaw man, mawala rata. No? So, ang ato bang ginahimo karon related ba? Makahimaya ba kaniya nga nagbuhat nato, no? Mama, mahal, tagay kog tubig. Asa ka? Tagay kog tubig da mabe. Kung imong sabton pagayo ba, kana bang busy kay karon, no? Bisita sa trabaho, bisita sa negosyo, bisita sa trabaho nato, bisita sa negosyo, bisita sa tagkagalingon. Thank you. Pangutana, kana bang mga butanga nakalipay bang Ginoo? Sa tanan ba nga ginahimo nato karon? Sa imo bang gikabisihan karon, nalipay ba ang Dios? No? Natutuwa ba ang Dios? Yung bang pagising mo sa umaga, no? Pagising mo sa umaga, pagdilat mo ng mata, ano bang ginagawa mo? Pagdilat mo ng mata, ano bang ginagawa mo? Hanggang natapos ang buong araw, yung mga ginagawa mo ba, yung bang mga gikabisihan mo, mga pinagkaabalahan mo, natutuwa ba ang Diyos? Or, related ba yan? Iniisip mo ba na someday I will die? Yung bang mga ginagawa ko ngayon, ang Diyos ba'y natutuwa? Hello? Nalipay ba ang Ginoo? Kalau muna ako nabantayan ba? Only one life, so soon it will pass. It means, andito tayo ngayon sa mundo. Kahit anong gawin mong pagsisikap, kahit gaano ka man kayaman, kahit gaano man ka famous, kahit gaano ka man ka, ano ba yung tawag doon? Kasikat, aalis din tayo. Ang katotohanan is that, kahit gaano ka man kayaman, gaano ka man kasikat, aalis din tayo sa mundong ibabaw. And then, ang pinakamasakit is that, hindi mo alam kung kailan. The truth is, we will die. All we die.
But yet, ito yung pinakamasakit. Hindi natin alam kung kailan. May iba nga dyan, nagbabiyahe lang, namatay. Na-aksidente, patay. No, dito sa Hagnayan, no, na maligi og balot, gabi na babae. Every time magwalimi na adjud na siya. Nagi na siya kay ang pwesto niya nga amo ginawalihan dito pud na siya. No, so ang nitabo alas 12 sa gabi naigikan sa babaw, nawadan og break dito paingon siya, nakaladkad gid siya pagkabungkag siyang lawas. No, 5 kilos ang inuunang ilibing, tapos yung katawan pinaglalamayan. Every time magwali kami sa port, andyan siya nakikinig. Hindi niya alam that during the time, that is the last day sa buhay niya. Managay mo itong pagayo ba? Akong gitan Audrey. Ani ay verse 13, ani ako isulti, ani ay isulti ko kaninyo. Kamo nga nag-ingon, karon o ugma mo, adto kami sa syudad, o magpabilin dito, isa ka tuig, aron, magmatigan, o makasapi pag-ayo. It means, you have your plan. Sometimes, no, hindi man masama yung may plano ka. Hindi kasalanan yung may mga plano ka sa buhay. Hello, kung titingnan natin o kung atong tanawon pagayo, hindi man kasalanan yung may plano ka sa buhay. Dapat every plan that you make, every decision that you made, dapat kasali ang Diyos niyan. Because andito tayo sa mundo, ni ata diskalibutan tungod sa Ginoo. Dili tungod sa atong kagalingon, walay nagbuot nato. No, may lagingon na pastor, muadto ko sa kalibutan kay dito wala man na. Bago ka pumunta sa mundong ibabaw, bago ka nagpunta dito sa mundo, saan ka kaya galing? No? Bago ka niabot sa kalibutan, bago ka nataro sa kalibutan, asa ka gikan? Wala eh. It is God alone. We are came from God. Came tayo, mula tayo sa Panginoon. It is God ang may dahilan kung bakit andito tayo ngayon sa mundo. Siya ang dahilan kung bakit andito tayo sa mundo. Siya ang dahilan kung bakit gising pa tayo ngayon. Siya ang dahilan kung bakit nagtagal at umabot tayo ng ganitong katanda. It is God. It is God who waking us up. It is God who providing our needs. It is God who protecting wherever we go. That is why until now we're still here. Alive. But yet sad to say, yung mga tao regarding sa pagsimba, hindi na inaalala. Busy gid kay ko, pastor. Sige lang, pag may time ko magsimbar ako, hello. Pero ang napakaganda lang dyan is that our God, no, ang Diyos natin, kapatid, talagang napaka-gracious. Our God is so gracious. Our God is grabe, justice. Our God love us so much. That is why kahit hindi ka nagsimba, ginising ka pa rin niya. Kahit hindi ka nagsimba, hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka nagpe-pray, He provide everything you need. He give you strength. Ginising ka niya. Tapos sasabihin mo, may narinig ako, bakit kasali palagi ang Panginoon na nagtatapos ako sa pag-aaral? Wala naman Diyos na tumutulong sa akin. Ako lang naman mag-isa. Ako lang naman ang mag-isa na nagsisikap upang ako'y makatapos sa pag-aaral, marating ko yung ganitong karangyaan, marating ko matapos yung pagiging yung profession ko. Di ba? Okay nang magplano ka. Okay man na ang magplano ta sa kinabuhi. Pero dapat kasali ang Dios. Dili nato kalimtan that we are came from God. Everything that we have is came from God. Hello. It is advice. It is God's advice to everyone of us. Ana isulti ko kaninyo na nag-ingon. Karon o ugma moadto kami sa syudad o magpabilin dito duha ka tuig.
aron magmatigayon o makasapi pag-ayo, daming mga plano sa buhay, nakalimutan that we are came from God. Dami mong plano sa buhay mo. Dagan kag plano sa kinabuhi nga mag-business ka, no? Mag-business ka, magbuhat kag balay, magpayaman ka. Nakalimutan mo na yung buhay mo hindi mo hawak. It is God ang gumigising sa iyo. It is God ang gumigising sa iyo. It is God, kapatid, ang nag-provide sa kailangan mo. It is God ang dahilan kung bakit nagising ako ngayon. Ang Diyos ang dahilan kung bakit andito pa ako ngayon. Hello. Muna sa tanan nimo nga plano sa kinabuhi, ayaw kalimti ang Dios. Mauman bitaw nga nagka-problema ka, mauman bitaw nga dami mong problema, dami mong pinag-alala, dami mong mga dami mong mga problema sa buhay. No. Dami mong problema sa buhay, dami mong inaalala. Alam mo kung bakit? Nagplano ka lang, hindi mo kasali ang Diyos. Dami mong failures. Dami mong mga inaalala. Dami mong mga pinoproblema. Hanggang ngayon, you are facing a very difficult situation in life na gusto mo nang bumitaw. Na gusto mo nang mag-surrender, Lord, hindi ko na kaya, grabe yung problema ito mula pa noon hanggang ngayon, pabalik-balik na lang. Dami kong plano sa buhay pero hindi natupad. Dami kong mga pangarap sa buhay hindi natupad. Tapos andyan pa yung problema sa pamilya mo. Andyan pa yung mga problema sa kapatid mo. Andyan pa yung problema sa community mo. Sinasali ka pa. Napagod ka na. Gusto mo na mag-surrender. Alam mo bakit tayo napapagod? Nasubukan ko na rin yan eh. Yun bang dami kong plano hindi kasama ang Diyos. Lord, okay ba itong plano ko? Nagpaplano tayo eh. Hindi masama yung magpaplano ka. Nagpaplano tayo. Ibinubuhos natin yung otak natin, ibinubuhos natin yung mga lahat eh. Ibinubuhos natin lahat, lakas, talent, pera, emosyon, i-failure. Ayun, na-discourage ka. Ayun, nawala ka ng pag-asa. Nawalan ka ng pag-asa. So, anong nangyari? Umiiyak ka. Gusto mo nang mawala. Gusto mo nang bumitaw. Alam ko anong problema. Kasi nagplano ka. Nagplano ka at hindi mo isinali ang Diyos. Maalala mo lang ang Panginoon pag may problema ka. Nung naalala, yung may problema ka, naalala mo siya, biniblame mo pa siya. Pag magkasakit ka, doon mo na maalala ang Diyos. Tapos biniblame mo pa siya, bakit ako nagkasakit na ang bait-bait ko naman? Wala man akong inaapakang tao. Hello? Kapatid, hindi masama yung magplano. Sabi pa ng teacher namin sa seminary, kung wala kang plano, di kukuha ka ng kutsilyo, magbigti ka. Kung wala ka ng plano sa buhay, kuha ka ng kutsilyo. Magbigti ka. It means, hindi masama yung magplano. Hindi masama ang plano. Na may plano ka sa buhay mo. Pero dapat alalahanin mo na may Diyos. The reason why God created you, the reason why God allows you to live until this moment of time, so that gagamitin ka niya.
to glorify Him. Dami mong plano. Gusto mong tumakbo ng ganito, congressman, mayor, presidente, ay dami. Kasi dami mong pera. Kasi may pinag-aralan ka. Ang problema nga lang, dahil sa dami mong pera, dahil sa famous ka, dahil sa may profession ka na, nagpaplano ka, iniitsipwera mo na yung Panginoon. Di ba? Hindi na kasali yung Panginoon, hindi ka na nga nagipag-usap sa Panginoon. Hindi ka na nagpapasalamat sa Diyos pa yung nagising ka kanina. Hindi ka na nga nagpapasalamat sa Diyos eh. Hindi ka na nagpapasalamat sa Diyos. Hindi ka na nagbabasa ng salita, hindi ka na nakinig sa Kanya, or nagpe-pray ka naman, no? Nagpe-pray ka naman, pastor, nagpe-pray, magkawit niya kung nagsimba. Alam ba yung pag-pray? Ikaw yung nakipag-usap sa Diyos. Nagsalita ka, but never mong pinakinggan ng Panginoon. So, verse 13, anay sulti ko kaninyo, kamo nga nag-ingon ko karon og ugma moadto kami sa syudad o magpabilin didto usa ka tuig aron mamatigayon og makasapi pag-ayo. Ganda 'yun. Maganda may plano ka upang yumaman ka, may plano ka upang umaangat ka naman sa buhay, maganda 'yun. Pero huwag mong kalimutan ang Diyos. Dapat kasama mo ang Diyos. Dapat dapat ang Diyos kasama mo, dapat i-partner mo ang Diyos. Every decision you made, Lord, is it for your glory? Dapat kasali natin ang Panginoon eh. Sa mga plano natin sa buhay, dapat kasali siya. Lord, mag-business tayo. Mag-business ako, okay ba? Without you, Lord, I am nothing. Magnegosyo ako, tama ba? Magpunta ko dyan, tama ba? Okay ba kaya? Kaya naman pala, dami mong problema, dami mong inaalala, dami mong mga hindi ka na masaya sa buhay ngayon because of problems, because the problem is that you have your plan, but you forget God. May mga plano ka upang yumaman ka, umangat ka naman sa buhay, maganda yun. Pero huwag mong kalimutan again na may Panginoon. Huwag mong kalimutan ang Panginoon. Huwag mong kalimutan na i-partner ang Panginoon because even your breath is came from God. Even your health is came from God. Kaya nga, glory to God, nung anniversary namin, Lord, it is my plan, this is my plan. Ito yung gagawin ko, invited sila, at ito yung gagawin ko, magsusuluinin kami sa kanila. Ito yung gagawin ko. Ito yung gagawin ko, magsuluhin ko sa kanila. Ito yung gagawin ko, magkanta kami. Ito yung gagawin ko, lahat yun natupad. Lahat yun binigay ng Diyos. Kaya nga, we're so happy. No? Kung baga, talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi partner ko siya sa lahat ng mga decision ko sa buhay. Yun. Lord, this is the person that I'm going to invite during the 11th year anniversary. At ito yung gagawin ko during the anniversary. At ito yun ang gagawin namin to this person, to these people. And result, success. Nakausap natin yung mayor. Dumating pa yung congressman na Shiran Silay. Yan ang pinakamaganda. Lahat ng plano natin, hindi masama ang magplano. Hindi masama yung plano, na may plano ka. Siyempre, may isip ka eh. Matino kang tao eh. Hindi ka naman baliw. So, normal yung magplano ka sa buhay mo. Pero huwag mong kalimutan na may Diyos ka. The main reason why God created us is to glorify Him. So, dapat yung mga ginagawa natin, ito ba? Tama ba to? Ito ba, Lord? Tama ba to? Anong gagawin ko dito? Dapat, in every plan you made, dapat partner mo ang Diyos.
kasama mo ang Diyos. Hello. Kaya nga dito sa verse 13, nagpaplano sila, pupunta sila sa isang syudad. I will go, we will go to that city. And having a business there so that we can be rich. We will be rich. Hello. Maganda yung may plano ka sa buhay. Kaya nga nag-aaral ka eh. Kaya nga naliligo ka, kaya nga kumakain ka, kaya nga nagbibihis ka, kaya nga pinahalagan mo yung sarili mo. Kasi may plano ka sa buhay. Matino ka namang tao. Pero ang pangit lang dyan, kung yung mga plano mo, hindi kasali ang Diyos. Hindi kasama ang Diyos. Kahit gaano man kaganda yung plano mo, kung mamatay ka naman lang bukas, walang kwenta pa rin yun. Diba? Totoo lang, ang sakit, man. Parang naiiyak ka, no? Si Sanchay, patay na. Si Barbie Sue, patay na. Sikat pa naman. Kilala mo, parang naging idol mo na. Parang parts na siya sa history sa buhay mo. Tapos biglang namatay. No? Then ma-remind ka ba? Sila na sobrang sikat, sila na sobrang yaman, nagkakasakit, namatay, ikaw kaya? Alam mo, ito lang yung masasabi ko. Nauna lang sila sa atin. Susunod din tayo. Buti nga, nag-una sila sa atin eh. Buti nga, nag-una sila sa atin eh, para ma-prepare natin yung sarili natin. Balang araw, ako naman, ang isilid dyan sa kabaong na yan. So ngayon pa nga lang, Lord, ano bang gagawin ko? Ano bang gusto mong gagawin ko? Lord, help me, Lord, to do your will. Pasalamat tayo, naguna sila para makaredy tayo sa sarili natin. Dapat in every plan that we have, kasama natin ang Diyos. Whether you like it or not, aalis din tayo. Ngayon dito sa verse 15, verse 14, wala kamo masayod kung unsay may tabo kaninyo ugma, sama kamo sa gabon nga makita sa makadiot ug unya mahanaw. Don't you know what your life is? It is like a vapor that appeareth for a little time and then vanish it away. Andito ako ngayon, andyan ka ngayon, someday aalis din tayo. Someday aalis din tayo. Hello? Kahit gaano ka man kayaman, kahit gaano ka man kasikat, kahit gaano ka man dami mong koneksyon, dami mong pera sa bangko, dami mong ari-arian, iiwan mo rin yan. Dapat siguraduhin natin na yung mga ginagawa mo is natutuwa ang may likha sa'yo. Ngayong araw na to, ano ba ang plano mo? God allows us to live until this moment of time. God is waking us up this moment of time. The question is, may plano ka ba na yung mga ginagawa mo dapat it will glorify to my Creator? Dapat natutuwa ang Diyos sa atin. Busy ka sa sarili mo eh. Busy ka sa gawing bahay. Napagod ka na. Pinagod mo yung sarili mo sa walang kwenta. Dapat napagod yung sarili mo, natutuwa siya. Because the Bible says, John, 1 Corinthians chapter 15, no? 1 Corinthians chapter 15 verses 5-8, your labor in the Lord is not in vain, no? Then Matthew chapter 10 verse 48 or 42,
No? Matthew chapter 10 verse 42. Even as a glass of water that you give to the least of my disciple has a reward. It means God waking us up to glorify Him. Ang lahat ng mga ginagawa natin, hindi nakalimutan ng Panginoon. Kumbaga may reward yan. Ang problema lang, yung mga ginagawa mo, natutuwa ba kaya ang Panginoon? No? God give us 24/7. God give us 24 hours. Ilang oras ba ang inalaan mo to glorify Him? Ilang minuto ba ang binigay mo spent in prayer? Ilang minuto ba ang binigay mo para sa Panginoon, para makipag-usap sa Kanya? Ilang minuto ba ang binigay mo para sa Panginoon to read your Bible? To pray? Alam mo, mas taas yung panahon mo sa cellphone. Mas mataas yung panahon mo sa cellphone, mas mataas yung panahon mo sa TV, mas mataas yung panahon mo sa internet, mas taas yung panahon mo sa pagtulog, ang Diyos nakalimutan mo na eh. Maalala mo lang yung Panginoon kung magkasakit ka. Pastor, wala man akong ginagawang masama. Sige nga, isipin mo nga. Ang Diyos na may lalang sa'yo. Ang Diyos na siyang gumigising sa'yo. Hindi mo pinapansin. Hindi mo kinakausap. Hindi mo pinapansin. Palaging nangungulit sa'yo. Gising ka na. Nakagising ka. Nagising ka na. Basa ka ng Bible. Usap tayo. Pray ka. Mag-pray ka. Wala. Ignore ka lang. Ignore mo lang. Daming man nakikita dyan sa paligid mo. No? Daming nakikita dyan sa paligid mo. Then God is talking to you. Alam mo ba? Alam mo kapatid, may mga bagay ba na kagaya ng linggo. Kagaya ng linggo. Bago pa lang nag-anniversary, daming mga atake ni Satanas. Emotionally, financially, socially, economically, dami na. And then, hanggang sa dumating na yung araw, anniversary, habang nanood ako sa mga tao, mga kasamahan, sinabi ng Diyos sa akin, it is my anniversary. It is the celebration of my goodness and faithfulness. Tingnan mo yung mga tao. Kahit na walang-wala man sila sa ngayon, ginawa naman na nilang makatulong sa'yo. Ginagawa nila yung mga bagay na sinasabi ko sa kanila. May gumagawa ng bulletin. Yung mga bata nagpalubo ng balon, ano tawag doon? Balon. Tapos may nagmamap, may nag-floor wax, may nagwalis. Sabi ko naman, anniversary yun. 11th anniversary, yan lang ba yung magagawa nila? Sabi ng Panginoon, yan lang kasi ang binigay ko sa kanila. Yan lang yung inaalaw ko inuutos ko sa kanila. Tingnan mo, in a positive way, habang dumating ang bisita namin, si Sir David Russell Dunn, tingnan mo, ang lit-lit ng simbahan mo. Maliit pa ito sa ngayon. Pero mabisita ka na foreigner. Tapos close na close. Followers lang sa ano natin. Close. Okay. Siya magwali. Okay. Hanggang dumating ng araw, linggo na ng umaga, doon na. Nagsidating ng mga bisita, yung mga mayor, yung mga vice mayor, attorney, doktor, engineer. Hanggang sa dumating na rin yung congressman, sabi ng Panginoon sa akin, di ba? Mahal na mahal kita. All the favors, all grace, mercy, blessings, favor are yours.
Sa bawat makikita mo sa paligid, may sinasabi ang Panginoon sa'yo. Dapat makinig tayo. Huwag mong gamitin yung mata mo at ipairam mo kay Satanas. Dami kang makitang mali. Kahit gaano pa na yung pagsisikap ng tao na yan yung kaya niya eh. Yan yung pinapagawa ng Diyos sa kanya. Ang sa atin naman, kasi yun minsan, ginagamit yung mata natin, mata ni Satanas, pinahiram natin. Kahit na nagsisikap pa siya, baliwala lang sa'yo. Dami naming mga iniimbita na mga bisita. Yung mga expected namin na dumating, na iniimbita na dumating, hindi dumating. Ang pinaka-dumating, yung pinakamataas. Kasi, every time you see the world sa paligid mo, daming sinasabi ang Diyos sa'yo eh. Kaya nga, grasya lang talaga. It is God's grace. It is God's grace na ma-enjoy natin every moment. Isipin nyo, congressman, mayor, vice mayor, engineer, attorney, doktor. Tapos, kung isa-isahin ko silang magsalita, magbigay ng inspirational talk, anong oras? Ito na lang gagawin natin. Sabi ng Diyos, okay. Itong gagawin mo. Nag-special number sila. Kami, kasali ako, kasama ako. Sarap sa puso. Habang tinitingnan ko yung mga tao, habang nag-observe ako, I keep on listening to God. Sabi niya, di ba, sino ka naman? Bakit andito yung mga tao na to? Ito ang tanging sagot ko. Kasi pinadala mo sila. So, whatever happens sa buhay natin, pasalamatan natin, Panginoon. Dapat partner natin siya. Alam mo kung bakit? Siya lang ang nakakaalam sa buhay mo. Blessed morning no, kay Sir Ranilo Negro. Sir, blessed morning. Thank you for watching. Then, thank you na, syempre, in-expect ko na yun eh. Di ba? Sir Ranilo, hindi na kailangan na mag-imbita pa kami sa iyo because expected na yun. O, di ba? So, yung anniversary natin nagiging colorful, nagiging meaningful dahil andun kayo. Glory to God. So, kung titingnan mo kapatid, hindi tayo dapat magmamayabang sa buhay natin. So, yun din sa verse 14. Okay. Verse 14, wala ka mo masayod kung unsa may tabo kaninyong ugma. Sama ka mo sa gabon nga makita sa makadit, mahanaw. No? Whether you like it or not, aalis din tayo sa mundong ito. Ayaw mo man at sa gusto mo, aalis din tayo. At ang pinakamasaklap doon, hindi natin alam kung kailan. So, dahil natin alam kung kailan tayo papauwiin ng Diyos sa Creator natin, dapat every day, every seconds, ready tayo. At saka, whatever you do, whether you eat or you drink, dapat we do all these things to glorify God. Dapat lahat ng mga ginagawa mo, lahat ng mga iniisip mo related, dapat to glorify God. Hello? Dapat to glorify God. Yung mga iniisip mo, yung mga tinitingnan mo, yung mga sinasabi mo, yung mga plano mo, dapat to glorify God. Dapat to glorify God. Because only one life, so soon it will pass. Only what's done for Christ will last. No, si Barbiso, ang grabe, sobrang sikat niya eh. Kahit nga ako, medyo luwa-luwa rin eh. Kasi magkasama kami dati. Magkasama kami dati ni Sanchay. Pero nawala eh. Kahit gaano ka man kasikat, aalis din tayo dito sa mundong ibabaw. What's done for Christ will last.
Dapat lahat mga ginagawa mo related sa Kanya. Dapat lahat ng pinagsasabi natin, lahat ng mga ginagawa natin, dapat ang Diyos. No? Dapat ang Diyos, kapatid. Dapat to glorify Him. Verse 15. Mao kini ang angay ninyong isulti kon maluoy ang Ginoo, lugwayan niya ang atong kinabuhi og magbuhat og maaron ug makabuhat kita sa atong buot buhaton. Even your strength, even your life is God's control. No? Yung buhay mo, yung lakas mo, yung good health mo, even your days. Kung titingnan natin mga kapatid, whatever you have is came from God. Your strength, your health, your wealth, galing sa Diyos. Ayaw pagplano-plano nga dili kauban ang Diyos. Ayaw pagbuhat og mga butang nga dili mahimaya ang Diyos. Kagaya ni Barbie Sue. Hindi niya inasahan, 48 years old pa lang siya. Hindi niya inaasahan. Aalis na pala siya at wala siyang dala-dala. Ikaw, kumusta ka? Huwag kang magmayabang na yaman mo. Huwag kang magmayabang na sobrang talino mo. Huwag mong ipayabang yung lakas mo, yung buhay mo, yung karangyaan mo ngayon. Ano mang meron sa'yo, anytime pwedeng mawala yan. Di ba, naalala niyo yung Golden 82 Award? Sabi nila, sa mga accomplishment namin, walang naiambag ang Panginoon. Si Sylvester Stallone, Lady Gaga, sino ba yan? Si Smith. Daming mga kilalang mga artista. Million yung halaga ng mga ari-arian nila. Si isang iglap nagiging abo. Ewan ko lang kung naglaan ba sila para sa Panginoon. Kaya nga tayo, hello, your wealth, your health, gamitin mo sa Panginoon. Kagaya ng wali namin kagabi. Mag-invest ka. Magpunla ka, magpugas ka. Magpugas ka para sa Panginoon, para mag-harvest ka. Diba? Finances mo, magpugas ka, mag-invest ka sa Panginoon. Yung tenga mo, gamitin mo, para i-invest mo sa Panginoon. Yung mata mo, i-invest mo sa Panginoon. Yung bibig mo, i-invest mo sa Panginoon. Yung talent mo, i-invest mo sa Panginoon. Gusto kong yumaman? Mag-invest ka sa Panginoon. Gusto ka, hindi lumabo yung mata mo? Manood ka ng live. Magbasa ka ng Bible. Gusto ka, hindi ka malabo yung pandinig mo? Hindi ka magiging bingi? Makinig ka sa salita ng Diyos. Gusto ka wala kang sakit? Huwag kang gagawin ng kasalanan. Kapatid, the life that we have is came from God. Anytime pwedeng mawala yun sa atin. Everything that you have, everything that I have, even my strength, galing to sa Panginoon. I will invest para sa Kanya. Yung pera, mawawala yan. Para ka lang naglalaro ng basketball, pagkatanggap mo ng bola, pasa mo din agad. Yung pera mo din. Pagkatanggap mo, bili ka ng gamot, nawawala din yan. Pero pinakamaganda kung nag-invest ka sa Panginoon. Yung mata mo, yung tenga mo, yung bibig mo, yung katawan mo, yung skill mo, yung talent mo, yung position mo, i-invest mo yan sa Panginoon. Mag-harvest ka. Mag-harvest ka, kapatid. Kaya nga, glory to God, I am 44 years old. Walang sakit eh.
Walang high blood, walang anemic, walang arthritis, walang diabetes. Why? Ini-invest ko yung buhay ko para sa Panginoon. Gagamitin natin yung buhay natin, yung lakas natin to glorify our Creator. Gusto ka humaba yung buhay mo na walang sakit? Paggamit mo yung katawan mong yan sa Panginoon. Gusto mo hindi lumabo yung mata mo? Basa ka ng Bible. Magsimba ka. Ilang porsyento ka dito sa mundo na walang sakit? Siguro mga 0.2. Siguro mga 5% na tao sa buong mundo walang sakit at isa na ako dyan. Because I invest my life, my strength, my position para sa Diyos. Hello, ikaw, saan mo ina-invest yung buhay mo? Ano ba ina-invest mo ngayon? Yung lakas mo, saan mo ginagamit? Yung buhay mo, saan mo ginagamit? Pagising mo ba sumaga, inuuna mo ba ang Panginoon? O una ka nagmura? Hello, glory to God, it's all. So, di lang tataman, no? Ikaw naman karon, no? Kagaya ni Barbie Sue, hindi niya alam ang buhay niya. Babawiin na pala siya. Blessed morning no, kay Sir David Russell Dan is watching right now. Blessed morning. And also kay Ma'am Jasmine. And then kay Ma'am Samantha. And then kay Sir Nathaniel. Blessed morning, Sir David. Thank you for watching. Okay, John. What if, when you die tonight, are you 100% sure that you're going to heaven? If you die tonight, what if this is the last day of your life? Are you 100% sure you're going to heaven? Okay? If not, if you're not sure that you're going to heaven, kapatid, ilha nga ikaw usa ka makasasala. Tuohi ang giban ni Jesus dito sa cross sa Kalbaryo. Dawata sa isip mo personal lawas. Sorry ko sa ako sa pagkampo. Kung dili ka sigurado, if you're not sure that you're going to, that when you die tonight, are 100% sure lang ka pupunta, you're going to heaven if you die tonight, if you're not sure, just accept that you are sinners, acknowledge that you are sinners. Believe what Jesus Christ done in the cross of Calvary for your sake. Accept Him as your Lord and personal Savior. Just pray and repeat after me. No, this is the way that you're going to heaven. Accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Like on Sunday or anniversary. Yes. For me, my answer of that question, sir, is here in John chapter 1, verse 12. You are forever child of God. And then John chapter 10 verses 28 and 29. I and my Father's is which gave them me is greater than all, and no one can pluck them out of my Father's hand. For me, I believe that I am the child of God, and forever I am the child of God. John 1:12. And no one can pluck them out of my Father's hand, because my Father is greater than all. I believe the word usas. Once saved, always saved. But to be saved is not a license to sin. Whatever you sin, every time you commit sin, there is a terrible punishment and consequences. Like a child. If your child commits sin, you will spank him. You will discipline him. But you cannot say, I have no child. You are not my child anymore. That is the expression because you are angry. But the reality is that still that is your child.
For me, John 1:12 and First John and John chapter 10 verses 28 and 29. Okay, 6 on. If you're not sure that you're going to heaven, if you die tonight, follow me as I pray. Follow me as I pray. This is the way that God make you. You will be that child of God. God give you authority to be that child of God. Like me or Pistolante. Like me or Sandre Mio. When my wife shared him about the love of God to him, he never hesitated to accept him, to accept Jesus as his Lord and personal Savior. The me or you. So, okay, so on. Sunod ka sa ako sa bagampo, no? Ilang ikaw sa makasasala, then tuuhi ang gipat ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo, doon sa isip mo sa malas. Oh, sige, sunod ka. Igsoon, sunod ka. Ginoo, pasaylo ako sa kung mga nahimo kanimo, sa pulong, sa buhat, ug sa hunahuna. Ginoong Hesus, mito ako, na ikaw nagpalansang sa krus tungod og alang kanako og namatay. Og sa ikatulog adlaw na banhaw, mikayab sa langit og karon nagalingkod sa tuong trono sa Dios. Ginoong Hesus, dawaton ko ikaw isip ako personal nga manluluwas. Ginoong Hesus, sulod ikaw sa akong kasing-kasing karon ug ikaw na Ginoo ang magahari sa akong kinabuhi. Ikaw na Ginoo kong alagaron ug pagasimbahon. Salamat Ginoo sa migugma kanako sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, like on Sunday, one of the visitor having a glaucoma in her eyes. Once the time of healing and deliverance, she said, during the time, I'm healed. After the delivery, when I lay hands to her, she feel that God healed her, healed her eyes, and he say, I will come to this Sunday, I will come to this church, because I know that there is God here, and his glaucoma are now okay. Glory to God. Okay, so ikaw ano mga masakit ang diya, no, kung nakisakit diya, no, nakisakit, put your hands on your head, I will pray for you. Okay, put your hands on your head. If you suffered sickness and diseases, put your hands on your head like this, I will pray for you. Okay, let's pray. Father God, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, Father God, according to your word, Psalm 7 verse 20, you sent your word and healed us in the name of Jesus. Father God, Lord, tanan espiritu sa guiter, malaos ka in Jesus name, mohiyos ka in Jesus name. Tanan nga espiritu sa high blood, arthritis, diabetes, I command you out in the body right now in the name of Jesus. Tanan espiritu sa cancer, malaos ka karon dayon in the name of Jesus. Espiritu sa mayuma, espiritu sa cancer, brain cancer, colon cancer, breast cancer, blood cancer, liver cancer, I command you out in the body right now in the name of Jesus. Hallelujah, Father God, hallelujah, Holy Spirit. Tanang espiritu sa glaucoma, cataract, in Jesus' name, belows in your eyes right now in the name of Jesus. Tanan nga mga espiritu sa balitahan, all the spirit of sickness and diseases, I command you out in your body right now in the name of Jesus. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Holy Spirit. I declare and declare, those who lay their hands on their head, I declare and declare, you are now completely healed in Jesus' name. You are now free from the dominion of sickness and diseases. You are now free from the dominion of Satan, demon, and evil spirit. In Jesus' name, I declare and declare, you are now completely healed in the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Thank you, Father God. Salamat, Holy Spirit. Lord, those who suffered sickness and diseases, those who are being tortured by Satan through sickness and diseases, tanang espiritu sa balitan, all the spirit of sickness and diseases, I command you out and the body right now in the name of Jesus. Go back to daddies. Go back to daddies in the name of Jesus. By the blood of Jesus Christ, the sin on the cross, I declare and declare, you are now completely healed in Jesus' name. You are now free from the bondage of Satan,
demon and evil spirit in Jesus' name, and you are now free. You are now free from the dominion of sickness and disease in Jesus' name. I declare and declare, you are now free. You are now completely healed in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Father God. Salamat, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you alone in Christ's most precious name. Amen and amen and amen. So, blessed morning ka na itong tanan. Pastor Reyes Ramirez, blessed morning. No, kay Sir Michael Go, blessed morning. And then kay Sir David Russell Don, blessed morning. Kaninyong tanan, mga viewers and listeners around the globe, blessed morning. See you tomorrow morning. No, God bless. This is your host, Pastor John Mel Canelio, at the host pastor of Manifestation of the Limbigan Church. Sir, lots of testimony during Sunday, during the healing and deliverance. They are completely healed in Jesus' name. They are healed. They said to their fellow Christian, they are completely healed. Now the glaucoma are healed in Jesus' name. Glory to God. Thank you for watching. God bless. Ate Des, thank you for watching. Bye-bye. God bless.